Hello! Kumusta kayo? Handa na ba kayong matuto tungkol sa isang bagay na sobrang saya at alam nyo, napakahalaga? Kasi ngayon, aalamin natin kung paano maging isang parang superhero sa pagbibigay. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, bakit kaya ang galing-galing magbigay? Well, wag na kayong mag-alala kasi sama-sama nating tutuklasin yan. Simulan na natin itong adventure natin. Okay, umpisahan natin sa pinakaumpisa. Alam nyo ba na matagal na panahon na ang nakalipas, mayroon ng isang super gandang plano para suportahan yung mga tao ang trabaho ay gumawa ng mabuti para sa Diyos. Hindi to basta-basta, pinag-isipan to. Para mas madali nating maintindihan, may simpleng paliwanag si Apostol Pablo. Ganito yan. Isipin nyo, di ba, ang isang sundalo, kailangan niya ng suporta para maipagtanggol tayo. At syempre, yung magsasaka, kumakain siya mula sa mga tinanim niya. Ganon din daw para sa mga naglilingkod sa Diyos. Kailangan din nila ng tulong at suporta para maipagpatuloy nila yung mahalaga nilang gawain. Gets? Simple lang, di ba? At itong ideya na to, hindi na ito bago. Sa totoo lang, ganito na talaga ang sistema noong paman sa templo. Dahil super importante ng trabaho ng mga pare, sinusuportahan sila ng mga tao para makafocus sila ng husto sa kanilang paglilingkod. Kaya yung pagtulong sa mga lingkod ng Diyos, parang tradisyon na yan ng pagkakaisa at pagmamahalan. So, paano nga ba ginagawa yung pagsuporta na to? May dalawang pangunahing paraan ang mga ikapo at ang mga handog. Sige nga, alamin natin kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. Unahin natin yung ikapo o tithe sa English. Ito yung parang special portion, yung 1/10 o 10% ng lahat ng blessings na natatanggap natin, kahit galing pa yan sa allowance mo o sa regalo. Ito yung bahagi na para talaga sa Diyos, bilang pasasalamat at para matulungan yung gawain niya na makagawa pa ng maraming mabubuting bagay. Ano naman ang pinagkaiba nito sa handog o offering? Well, kung ang ikapo ay yung regular na parte na para sa Diyos, ang handog naman, ito yung parang extra happy gift. Yung kusang loob mong binibigay kahit magkano kasi gusto mo lang magpasalamat o tumulong sa isang project. Parang nagbibigay ka lang ng birthday gift sa best friend mo. Ganon. Ang galing, di ba? Kasi yung plano ng Diyos para sa pagiging mapagbigay, hindi lang siya tungkol sa pera. Kasama dito yung pagbibigay ng pinaka-the best sa kung anong meron ka, yung pag-share ng pagkain sa mga nangangailangan, at syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang laging tandaan na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Tayo ay mga tagapangalaga lang, kaya mahalaga na mag-share tayo ng blessings natin. At ngayon, punta naman tayo sa pinaka-mahalagang bahagi ng pagbibigay. Kasi hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang binibigay mo. Ang importante ay kung ano ang nasa puso mo. May isang sikat na kwento tungkol dito na sobrang ganda. Okay, imagine niyo to. Si Jesus, nakaupo lang siya malapit sa donation box sa templo. Pinapanood niya yung bawat taong lumalapit. May mga mayayamang dumarating, naghuhulog ng maraming pera. Rinig na rinig mo yung kalansing ng mga barya nila. Pero may isang babaeng byuda, mahirap na mahirap siya. Tahimik lang siyang lumapit at ang inihulog niya, 2 maliliit na barya lang. Sobrang liit, halos walang halaga kumpara sa binigay ng iba. Pero para sa kanya, yun na ang lahat, as in lahat-lahat ng pera niya. At alam niyo ba kung anong sinabi ni Jesus? Tinawag niya ang mga alagad niya at sinabi, nakita niyo ba yung babae? Sa totoo lang, mas marami pa siyang ibinigay kaysa sa lahat ng mayayaman yon. Nakakagulat, di ba? So bakit ito mahalaga? Ipinapakita nito na para sa Diyos, ang tunay na halaga ng isang regalo ay wala sa laki. Ang titingnan niya ay ang puso. Nakikita niya yung pagmamahal sa likod nun. So ibig sabihin, kahit yung simpleng pag-share mo lang ng baon mo o pagtulong sa gawaing bahay, kung galing yan sa puso mo, napakalaki na ng halaga niyan sa Kanya. Dahil dyan, merong 2 magkaibang klase ng pag-iisip o spirit pagdating sa mga bagay-bagay. Tingnan natin kung alin dito yung mas gusto nating gayahin. So merong diwa ng langit na laging nag-iisip kung paano mag-share. Masaya ito, mapagmahal. Tapos meron namang diwa ng kasakiman na laging sumisigaw ng, "Akin yan! Akin yan!" Alin kaya sa dalawa ang nagpapasaya hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa lahat ng tao sa paligid mo? Sabi nga sa Biblia, mahal ng Diyos ang isang cheerful giver. Isang masayang tagapagbigay. Yung tipong nagbibigay na may ngiti sa labi at tuwa sa puso. Hindi yung parang napipilitan lang. Dapat bukal sa loob
Parang nagre-regalo ka sa pinaka-best friend mo. At para sa ating pagtatapos, heto ang isang napakagandang sikreto. Ano nga ba talagang nangyayari kapag tayo ay mapagbigay? Marami kasing nag-iisip na, nako, pag nagbigay ako, mababawasan ako. Pero alam nyo, ang totoo, baliktad. Para kang nagtatanim ng buto. Kapag mas marami kang kabaitan na ibinibigay at shinare, mas maraming kabaitan din ang babalik sa'yo. Ganon din sa pagbibigay, mas lalo kang pinagpapala. Ito ang pangako. Pag nagbigay ka, ibabalik ito sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw. Isipin mong parang baso ng juice, hindi lang basta pinuno, umaapaw pa talaga. Yan ang magic ng isang bukas palad na puso. Kaya ang iiwan kong tanong para sa'yo ay ito. Tandaan, hindi kailangang malaki. Pwedeng sa oras mo, sa talento mo, o kahit sa pag-share lang ng ngiti mo. Ang pinakamahalaga ay yung pusong nagbibigay. So paano ka magiging isang masayang tagapagbigay ngayong linggo? Isipin mo yan ha!